Alright, isa buhay na naman, no? Sak Maestro versus Manda Baliw, basically bars versus jokes. Isa lang hiling ko, sana di mag-choke si Sak. Para may nakita na ako sa Facebook na baka nag-choke daw siya. I don't know, hindi ko inalam talaga ng sobra, pero let's do this shit, man. By the way, before kayo manood ng reaction videos, panoorin nyo yung upload ni Enigma. Let's go. Hindi talaga obra, lalo iba yung depende. Todo tayo sa ibang pabida. Yeah. A lot of times blame everybody when things go wrong. Let me tell you to your goddamn face that you ain't shit. Shoutout sa inyong lahat. Linya represent Kulab, Kulab nila M-Site, silipin nyo yan, pati mga ibang disenyo nila. Shoutouts din syempre palagi Flip Top Staff. Nanalo ng Coitos, Mainit, si Sak puta. Maestro, pinili niya mauna. Tig 2 minuto dapat, 7 ang hurado natin. Tournament battle ito, 7 ang hurado natin, pakinggan natin, unang banat, zoning 22, Sak Maestro. Hindi ako tulugan ha. Maraming chismoso ang nagtatanong kung ilang anyos. Inabot ba na 40 years old bago makaraos? Kaya performance inaayos. Bago man lang tumatapos ang karir ko, magcha-champion tong Lebron na nasa Warriors. Say, from the vow, but it makes me proud that even though this ain't my town, paglapag sa stage, profound ang feeling as my name resounds. Yung pakiramdam Wait lang. Ang nararamdaman ko ngayon yung Sak na handa, man. At kung isang Sak na preparado to, this monster's hard to beat kapag preparado tong Sak na to. Sana, putang ina. when I hear this crowd cheer so loud it shakes the ground ay hindi mababayaran. Tulad ng guest sa Break It Down. Yeah. Tulad. Kaya nilagay si Sak sa roster para katayin mga Ano yun? Meaning hindi siya kayang bayaran ni Looney na mag-guest sa Break It Down kasi may beef sila, yung ba yun? What the fuck? Subliminal diss sa hari ng tugma. Joker. Tulad. But it makes me proud that even though this ain't my town, paglapag sa stage, profound ang feeling as my name resounds. Yung pakiramdam when I hear this crowd cheer so loud it shakes the ground ay hindi mababayaran. Tulad ng guest sa Break It Down. Yeah. Tulad. Kaya nilagay si Sak sa roster para katayin mga Joker. Dinagdag nila tong S para yung laughter maging slaughter. The boss. Putang ina mo, that's a bar. And a heavy one, man. Putang ganda nun, tang ina, yun yung Sak. Yung Sak Maestro, dinagdag na kasi puro patawa daw yung nasa roster. Kaya dinagdag si Sak, yung S, sa harap ng laughter para maging slaughter. Cooking ina, if that's not one of the best bars tonight, I don't know what is. That's crazy. S para yung laughter maging slaughter. The boss, bubay yung shayin. Yung Harlem Tea naging bangkay. Sa lingwahe ng insektong mandarin mamamatay. Ang husay mo kay Harlem, dahil lang sa kanyang pinakitang kahinaan. Kaya ka lang malupit kasi wak ang iyong kalaban. Galit Pero na galit ngayon si mo Sak, ko ha? pakitaan, panindigan mo ang iyong galawan, patunayan mo na. Kung ganito yung grit ni Sak as always, kung ganito yung standard ni Sak na grit, yung galit niya, yung gigil niya, dagdag mo yung heavy bars niya at yung mga skill set niya pa, sa tingin ko siya yung isa siya sa mga top dogs ng Flip Top of all time. Of all time. Kung napakalaking kung nun, ha. Sayang ka, Sak. Pero I think kaya niya pang i-build yung name niya as one of the greats kung masusustain niya to for a long time. Patunayan mo na yung tawanan ay pangmatagalan. Kasi
pustahan, biglaan niya magsiseryoso at makikipagsabayan. Kung ganyan lang ang usapan, pues ito'y paligsahan ng immortal at pahabaan ng hangganan, pero kalaban mo ang mismong pumatay sa nagbigay ng buhay kay kamatayan. Ngayon, kay kamatayan, Ito na ba yun? Ito na ba yun? Ito na ba yung choke na sinasabi sa Facebook? gusto mo na pisikalan? Pisikalan? Ayan, nakikita ko na yung sak na nakakalimot. This is not a good start. Gusto mo na pisikalan? Mag-snap na tila camera. When I snap your fucking neck, ikay balit paralisa. Nag-choke ba siya? Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Ganun si Sa, kapal ng show, makapigil hininga. Manda, umuwi ka na. Sabi ko sa'yo. Manda, uwi na. Uwi na. Nasa... Freestyle! Kaya pinili mo, gusto niyo na freestyle? Freestyle o mag-choke, wag na ako asahan. I-choke na parang hangman. Mag-choke na ako kung pangalan ko ay Raffian. Puking ina, napaka-electrifying naman ang putang ina naman. Ang ingay. Si kuya, oh. Pare. Gigil na gigil. Damn. This is the sack maestro we deserve, sack. At ito yung in-expect namin sa'yo for a long time. Thank you. Please, be consistent. Kaya... Sabi ko na, di ba? One of the greats, man. One of the best. Kung lumalabas, yung kung nilalabas na sack yung lumaban kay Zero Hour, which I think the best form ni Sack, which is his debut battle. Tapos yung grit ganito, the best na Sack yun. And it's gonna be one of the best MCs in the history of Flip Top kapag ma-maintain niya yan. Kapag yan ang matalo ko dito, I don't give a fuck. Kaya basic 1-2-5 sa setup para ma-absorb sa slugfest. Walang substance, binabato na makascore sa judges. Pag 2 lines lalabas kay Manda Corny Punches, negatibo ang resulta ng mandatory drug test. Kasi alam mo yung estilo niyan? Alam niyo paano ito mag-rap? Isa lang tono ng kanyang boses. Ano? Isa lang tono ng kanyang boses. Ano mas estilo ang gamit? Mapapiro at light hanggang sa Antikristong Satanic. Magiging dark lang kanyang tone kung skin tone ang topic. Ganda yun, ah. Find the black ass nigga. Tingnan yung shade nung skin. Kailangan pang mag-night vision. Kulay Draymond Green. Tangina. Tawa si Arag. Kulay Draymond Green. Tangina mo Wesley Snipes. Itong venue ay very bright. But front to back. Ang ina mo, Wesley Snipes. Yung bida sa Blade, yung niya. Ako ka, basta Marvel hero. In left and right. Ba't lagi kang against the light? Kaya pala sa kaliwa at sa kanan, sa likod at harapan, saan mga... Sa kaliwa at sa kanan, likod at harapan, saan mga anggulo tignan, hindi ka makikita ng mga yan. Mandabaliw ka lang naman. Antipolo Kibuloy, monotonous na homo, naging color gray tisoy. Isang bukang demonyong gay Pinoy na may boses lady boy. Parang bukang demonyong gay Pinoy na may boses lady boy. Parang pagtumbong ni Rape ng Ang galing ni Saka kung kuha niya talaga lang.
Yun yung gay Pinoy na may boses lady boy. Parang tumbong ni Rape ng double blade with Johnson's baby oil. Kaya, tingnan nyo, nakakatakot. Di ba nakakatakot? Karumal-dumal yung mukha niya. Kala mo, halimaw chupacabra. Pero pagbukas ng kanyang bunga, para chuchuta kay Abra. Lahat ng jokes niya so far, pasok yun. Ang lakas ng round ni Sak ngayon. Real talk, mukha kang pitbull pero boses chihuahua. Anong kampo ng kadiliman? Kung nag-boxing pa siguro, naging kampiyon ng kaitiman. Makinig kayo ha, kung sa boxing meron kang ganyang boses, panalo. Iron Mike Tyson, sobrang savage. Pero sa battle rap, pag merong ganyang boses, parang SpongeBob at OG Diaz vocal package. Sa boxing, pag merong ganitong mukha, malaking advantage. Paliguan man po ng suntok, walang magbabago. Naka-default na yung damage. Pero sa battle rap, pag meron kang ganitong mukha, di ba di ko kailangan magsalita para ma-acknowledge na sa battle rap ganitong muka, binabody bag na ng body language. Eto pa ha. Alam nyo bang, muntik na ako mag-surrender. Sa dami ng contender, biruin nyo yung kamukha pa nito si Floyd Mayweather. Look at this shit! Hideous! Shit! I'm not kidding! Yan si foil gay welder. Sino gusto tumesting? Mapasteel man yan or iron, kahit foil kayang i-welding. Si foil gay welder, 50 wins, walang talo. But perfect records get deleted. Kaya nga binigyan ng Shaboy tas Mayweather, ako papas lang sa mga undefeated. Yeah, boss, speaking of undefeated, alam kong lumipas na to dati, but I need that rematch with somebody. Yung undefeated ba na Thomas, yung umiwas sa prime money? Real talk at boss, alam mo yan. Since 2019 na ako'y kanyang tinakbuhan. Gusto lang ni Mot magyakapan. Takot siya sa aking combinations. Kaya umiwas at umilag. Tawag doon Mot evasion. Mot evasion. Kasama si Mot sa conversation, alam kong di kayo sanay. Kaya nga gumagamit na rin ng props. Manasyaboy ang taglay ng bagong weapon na napas sa kamay ko sa FYI. Ina-absorb ni Dr. Doom powers ng kanyang napatay. Heavy! Kaya sige, tirahin mo na aking panga at pagbuboxing para sila ay mamangha. Tirahin mo na yung paglalampas mo sa time limit at yung mga panahon ako'y pabaya. At para magmukha akong masama, dapat political yung paksa. Na nagsasyabu ako ng drug war, kailangan mo lahat ng himala. At para yung mga patay gutom tataba, dapat di na puro jokes ang kataga. Kasi sasakit yung tiyan nila kasi panis sa mga kata. Alam nyo anong malala? Lahat ng yun kailangan niyang gawin para kumagat lang ang madla ko. Para lang kayo'y mapusog, kailangan ko lang ay maghanda. That's literally everything that you have to do, Sak. Just be ready. Putang ina, ganda dun, man. Stating the obvious. Pero dahil dun, automatically a bar that's heavy. Kung yun ang ender niya, I don't think that's a beatable round. Sa tingin ko kahit anong gawin ni Manda dun. Unless magkahimala nga. Kayo'y mapusog, kailangan ko lang ay maghanda. Double meaning pa. This shit! Ayun, Meron pa! sakit sa... Ayun, kasi may mag-choke at walk, walang ensayo. At mahaba yung rounds ko at praktisado. Parehas lang may magre-reklamo. Ako palagi yung deado. Ikaw, lumabas na sa entablado, sak maestrong preparado, kahit patalo ka sa battle, magmumukha ka pa rin panalo. Yeah, sakit sa tenga parang microphone na nagpi-feedback. O sige, sakit sa tenga parang mic na nagpi-feedback. Pero, no one will ever take us seriously kung ito ang boses ng flip-top. Kaya, kung gusto nyo i-diksak yung mga kasuputan na parating, at sino magsumigaw ng bawit, may boses banda na bading.
Good ender. Bawi! Bawi! Putang ina, ang pangit. Boses. Flip top! Masaya ba kayo? Putang ina mo, wala kang pake kung ganito yung boses ko. Pero salamat, Sak. Kasi ikaw pa din ay todong nagsulat. Pero wala pa ding magagawa yung preparadong Sak. Pag binanatan lang kita ng mga katagang mukha kang burat. Pero hindi! Gagawin ko tong klasiko. Sak versus Manda B bilang panatiko, di ko na-imagine mangyayari to. At bilang rapper lang na namamasada, masasabi ko, malayo-layo na rin na biyahe to. Kaya walang magagawa yung wasak mong Kawasaki sa tricycle driver na marunong magmekaniko. Game! Good fucking intro. My chance. Putang ina, lakas nun. Sabi mo, hindi ka na nagda-drugs. Totoo ba? Eh, ba't nung nakaraang kausap kita, gumaganto-ganto ka? Ba't ka nagsashabu? Proud pa yan na user noon. And then now, niyayabang na di na siya nagda-drugs. Achievement na pala pagiging sober ngayon? Oo. So proud kang di na gumagamit? Ganyan ka pa mag-isip? Tanga! Dapat nung una pa lang, hindi ka nag-addict! Healthy living na din sa kanyang pagbalik, finlex yung kanyang body na fit. Eh kaya ka lang naman nag-exercise kasi marami ka nang nararamdamang sakit. Fatty liver, kidney, high blood, kaya lagi kang galit. Depression, anxiety, nasisiraan ka na din ng bait. Titi mo lumiliit, tas di na nag-e-erect. Lahat ng yan ay dahil lamang sa met side effect. Medyo real talk din. Tinitira si Looney, tinitira si Bongbong. Tanong ko lang ay bakit? Ganun ba talaga pag addict, galit sa kapwa-addict? Wow! Man, so far, ang lakas ng round ni Manda. Inaatake mo yung presidente? Tapang mo ah. Let me just say, bias si Sak dito. Sa lahat ng mga laban, meron ka talagang bias, man. Imposibleng wala. Tao lang tayo. A little bit, ang bias ko kay Sak. Pero, syempre, fair pa rin yung judging. Tangin na malakas si Manda dito. Gusto mo magaya kay Beatroom yung TF sa pangpiyansa na pupunta? Okay lang din bumoses, pero akin lang na po na remind Shoutout kay Vitro, mga gago. Ginagawa niya hindi para sa kanya lang yun. Para sa ating lahat yun, man. Shoutout kay Vitro. lang kita, addict ka, hindi ka Kahit bad trip ako sa kanya, binoto niya si Slack 1 sa laban nila ni Shea. I don't know why. bumoses, pero akin lang na po na remind lang kita, addict ka, hindi ka aktivista, tangina mo, magsyabu ka! Lakas! Grabe pagiging DDS. Suporta talaga. Bakit? Yung War on Drugs na programa, sablay naman, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi buhay ka pa. Wala ka sa Dito. posisyong magsalita. Dapat mong isipin din. DDS ka, pero yung panga mo pang BBM? User na biglang naging aktivista. Mas lalo kang nawala sa katinuan. Ano ba yan? Para sa akin, nasa era na tayo na kapag kaganto na nagre-react ka and shit, parang crybaby yung itsura mo. Kaya, kagaya niyan, parang hindi nga siya sumasagot, pero nakikita mo sa mukha niya, yung dating defensive tuloy, hindi mo kayang i-digest yung, alam mo yung ano kasi na yung battle, if you're a battle rapper, lalo na pag nasa flip top ka na, parang, ang tawag sa'yo pro na eh, kasi syempre may mga mas maliit na liga na tumitingala sa inyo, parang sila yung mga trainee and shit, mga noob. Kayo yung pro, di ba, na tinitingnan. Tapos pag ganyan na hindi kayo makatake ng criticism or bars na kalaban, it just makes you look weak. Alam mo yan, para sa akin. User na biglang naging aktivista. Mas lalo kang nawala sa katinuan. Baka iyong nalilimutan. Adik ka! Salot ka sa lipunan! BBM versus DDS. Tangina kagaguhan. Pare-parehas tayong talo dyan. Wala nang dapat magtalunan. Real talk lang, pare. Real talk yan. Ako'y isa sa mga Pilipinong nababahala. Kaya wala nang pinapanigan dahil sa nangyayaring katiwalian, wala nang tiwala.
Ang alam ko lang, tayong mga nasa laylayan, wala nang laya. Palakasan na lang ng kapit, lamang ang may kaya. Walang pantay-pantay. Doon ako mas naniniwala. At itong si Sak, ang isang matibay na halimbawa. Dahil sa tropa niya si Baste, na kapwa niya yawa, sa gitna ng war on drugs na mahigpit pinapatupad, itong si Sak nakakapagsyabo ng mapayapa. Tangina mo, madaya! Paghahayag mo ng Tangin ang angas ng forma ni Manda, ang ganda ng cup niya, ganda ng chains niya, tapos yung damit niya naka-chains din. Naka-chain, isa lang yan, ano ba? Ganda ng forma ni Manda dito. malaya, gamitin mo ng tama. Maka-Duterte ka lang kasi kalahi. Ang labo naman ata, hindi ka makabayan, ikaw ay makabisaya. Kumakalat na din ang balita na gusto nyo nang humiwalay sa Pinas. Tantado. Total mga makasarili kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, magkanya-kanya na tayo. Sumasampa kasi kayo sa politiko. Trabaho nila ang magsilbi. Binoto at pinapasahod So, na. I didn't... Excuse me? I didn't expect na ganito ka profound si Manda B at ganito siya ka tawag nito, hindi ko mahanap yung term, pero hindi ko alam na ganito siya ka deep mag-isip at ka knowledgeable when it comes to social issues. Matalino din talaga si Manda dito. Di kasi natin madalas nakita itong side niya, no, na ganito, pero I appreciate this kind of side kasi hindi madaling mag-voice out sa panahon ngayon. Lalo na same kami na pinaglalaban. Good shit, good bars, tsaka perfect enemy si Sak para sa mga bars niya na to. Pre, pasalamatan kung may nagawang mabuti. Kung sumasablay, huwag ikonsinte. One-sided kasi Real itong talk. panay sermon. Na-o-offend naman pag kini-question. Healthy living pero ayaw ng healthy conversation. Almost panalo na si Manda, man. One angle, but I appreciate the round. I appreciate this shit. Tsaka, wala pa nakaganito kay Sak ng ganitong angle na parang wasak siya. May isang battle MC akong sinaladuhan. Wait lang. Pagdating sa pag-decipher nung tinatayuan na prinsipyo ni Sak or political belief, si K-Trio yun. Siya yung may pinakamabigat na bar laban kay Sak Maestro, which is nag-translate naman dito kay Manda yung sabi na kung talagang successful yung war on drugs, ba't buhay ka pa, di ba? Di ba nga pinapatay yung mga addict, gano'n. So, meaning, ikaw yung patunay na hindi successful kasi nga, nandito ka pa. Kay Trio galing yung thought na yon, which is nag-translate kay Manda, and yun pa lang naman so far, yung naging pinakamagandang bar against Sak when it comes to his political views. Pero dito kay Manda, mas lalo niyang pinalawak, mas lalo niyang diniin, mas lalo niyang dinagdagan, which is maangas para sa akin. Kaya nagkakagulo Pilipino, kulang na lang ay magbuno. Bisaya at Tagalog lalong di nagkasundo. Kayo pa ni Plaridel ang pasimuno. Totoo yan. Naturingan pa kayong mga guro. Dati pag simak lang ng saging pinag-aawayan. Ngayon nagtatalo na ako sino bang magaling na namumuno. Ang lalakas niyong mangutya. Pero iyakin pag napuna. Totoo yan. Dapat magkakakampi tayo dito. Gising, nagkakagulo na. Ang pagsamba sa politiko, di lang katangahan. Isa yung sakit na malubha. Nililindol na kayo sa Mindanao, di pa rin kayo na uga. Oh my God, shout out to Manda Balion, shout out to Flip Top, shout out to the battle MCs in general. Thank you so much for voicing out for the Filipino people kasi I do believe that hip-hop is one of the strongest withholding body when it comes to tawag nito, when it comes to talking about all of this shit. When it comes to politics, when it comes to social issues, napakalaking boses ang meron ang hip-hop.
Kaya to use that voice, hindi madali at kakibat nun is napakalaking responsibilidad because nowadays you can die by saying something. That's right. You might die. So hindi easy, hindi walk in the park to say something, especially to the government nowadays. Because life's fucking bullshit. Papatayin ka for stating your own opinion, especially when you're opposite of what they believe. That's fucked up. Kaya nga, shoutout kay Manda B. Pero hindi niya pa napantayan. Malapit na. Yes, hip-hop is political. Walang problema kung isama sa sulat, pero gamitin mo sana para magmulat. Huwag ka mambulag. One angle. But I don't think that beats Dak Method. Kita nyo, di ba? I really love what Manda Baliw stands for. Sobrang ganda nung round niya. Nag-lock lang siya ng pagiging... nananalo naman minsan or madalas yung one round angle sobrang bigat. Kaso nga lang, sobrang bigat nung round 1 ni Sak. Yun yung battle rap yung battle rap criteria na tamaan ni Sak. Well-rounded round. Tama ba yun? Well-rounded round? Kasi kay Manda, maganda din talaga sana siya. Kung hindi naganda si Sak, maybe nanalo yun kung mayroong mga slip-ups. But, kahit hindi ako sa political views ni Sak ha, hindi tayo bias dito, Sak Maestro pa rin yung round as a well-rounded MC. Yung round niya is well-rounded. But that's one of the best rounds of Manda Baliw's entire rap career that I've seen. Props to that. Konti lang naman yung lamang ni Sak. Pero, bali 8 yung kung sa 10 sa levels nasa 10 yung kay Sak perfect round. Nasa 8.5 yung kay Manda B. Nag-lock lang siya sa pagiging well-rounded pero malakas din yun. So round 1 Sak Maestro. Pero depende pa rin sa pagkakapackage ng buong battle of course, considering. So let's see the round 2. Round 1 Sak. Sabi na, di ba, mga political na angle. Predictable ang puta. Wala naman akong pake. Parehas naman yung BBM or BDS. Lahat sila ng bubullshit, lahat ng BBS. Parehas na yan, wala silang pinagkaiba. Ano parehas lang yan? Sa akala ko ba heavy DDS si Sak? Baka namumulat na din siya, no? Kasi syempre, he's a family friend, man. Mahirap yun kapag katropa mo ng personal yung pamilya. Diba? Pero let's see, parang sinasabi niya dito, pareho lang daw ng gagago. Shit, lahat ng BBS. Parehas na yan, wala silang pinagkaiba. Porket taga Davao ako, sinabi ko ako yung agila. Tangina, lahat ng yun mga putang ina ang panahon sa panahon ngayon na importante lahat tayo magkaisa. Oh, damn, that's a big thing coming from Sak Maestro. Sa tingin ko, isa din siya sa dahilan kung bakit ang daming bumoto kay Duterte nung panahon niya. Kasi di ba siya yung isa sa mga nag-predict na mananalo si Duterte. Kahit hindi ako naniniwala sa mga predictions and shit, naging way din yon para mag-isip yung mga hip-hop fans or mga nanonood ng flip-top. Siguro dahil doon, binoto nila si Duterte kasi pinipredict doon ni Sak eh. So, para sa akin, malaking instrumento si Sak sa pagkapanalo ng Duterte. Kasi nung time din na yon, willing din akong iboto si Duterte. Ganda ng pangalan niya nun eh, di ba? Kasi we don't know anything about him. Parang okay, magaling nga naman talaga. Malupit, maangas. Kaya willing din ako iboto si Duterte noon. Pero binoto ko talaga dapat si Miriam. But sadly, she passed away. Kaya hindi ko naman sino binoto ko nun eh. Wala baka si Maroas at binoto ko nun kasi yung family namin parang trip si Maroas and sa tingin ko parang naman ako din. Pero yung isip ko talaga nun, okay lang kahit manalo si Duterte that time nung time na yon. Second round.
Alam nyo ba, may binigay Medyo nauga si Sak Sara. I'm not gonna lie. Props sa pag-rebat, pero I'm not gonna lie, nauga si Sak doon. Naramdaman ko. Dito. Alam nyo ba, may binigay sa akin si Arik na personal na detalye. Na ang real name ni Manda, Nico Manuel Burate. Real shit. Real shit. Nico Manuel Burate. At habang nagsuscroll ako sa aking cellphone, ayun, si Nico Manuel. Bigla na lang nag-spawn like that Negro from hell. At tinanong siya sa Family Feud, ilang items sa high school, ilang items ba kadalasan pag sinabing long quiz? Sagot niya, 5. pare long quiz. Anong klase eskwelahan niya na long quiz, yung items 5? So para, ibig sabihin niya ng short quiz, ilang items? 2? Isa. 5 items minimum. Sabi pa yung nagsasyabu, 5 items pala minimum. Anong klase ay, baka ka makulong. Good items ata iniisip mo, yun yung sinasabing nalulong. That's a bar! Diba? That's a bar. Kaya alam niyo ba ano ang rhyme ng Manda Baliw? Ano? Sigurado kung si Looney ay mapapareview para makita ang kabubuhan niya sa Family Feud. Biruin mo nag-rhyme ang Manda Baliw sa Family Feud. Ibig sabihin, ang magmukhang bobo dun sa game show, it was meant to be. Ika nga ni Tipsy D, that's your final destiny. Sinabi pa dun, representing sunugan, with all the fire and inflammation, o nirepresent mong sunugan, kasi survivor ng cremation, biglang nag-brain freeze dun sa items recitation at nagkamit ng 0 degrees, parang high school graduation. Oh, Ganda na. 0 degrees, high school graduation, kasi sa college na yung degree. Alam ko hindi niya yan nag-gets, kaya bobo siya eh. High school graduation. Kasi para siyang siya yung parang pinaaral niya pa sa school yung anak niya sa same school. Walang growth at development sa present environment. Kumbaga hindi siya nag-level up. Yun ang effect ng confinement. A living relic from time when Primus bred with indigence, direct descendant, nagsettle lang sa Sentinel Island, parang sinaunang rogue knight na no read at Sentinel Island. Kasi sinasabi ni Sak na sasayang lang kasi hindi sila lumabas dun sa isla nila. Kasi ang sa Sentinel Island, I don't know if that's the only island left. Pero isa yun sa mga island na hindi bawal ata, parang prohibited ng i-penetrate ng civilization kasi hindi sila immune to diseases, yung mga normal diseases na sa atin. Pwedeng ikamatay ng mga nakatira doon sa isla na yon. Sentinel Island pangalan ng isla. At bawal pumunta doon. Tapos may, I don't know, parang may theories na sinasabing yung mga tao doon cannibal. So, pag pumunta ka doon, may parang clip ako sa YouTube na may nagsabing na may pumunta isang lalaki doon na parang white. Hindi ko alam kung American siya, but pumunta siya doon solo. Tapos akala niya safe, so parang pinatay siya doon, tapos kinain siya. That's the theory. Basta binagbawal na ng government pumunta doon kasi nga, sila, untouchables kasi nga, hindi sila pwedeng malapitan kasi they can die sa mga normal na sakit. Kunwari, hawaan sila ng normal sakit ng tao na nag-i-exist sa atin ngayon, which is, we are immune to those things, pero sila hindi. So, bawal silang lapitan. Para yung civilization nila, matuloy-tuloy pa, di ba? Hindi sila mamatay lahat. no right. Sentinel Island. Through rainy parang sinaunang rogue knight na no read at no right. Through rainy days and cold nights, he has trained his whole life. At kala niya sapat ng kanyang skills para gawin tong close fight, pero pagdating sa battlefield, namatay ng drone strike. Tanong kasi, napatay. That's good shit, no? Na akala mo, ginawa mo lahat. Parang naging warrior ka, nag-train ka. Kasi hindi mo alam na sobrang na-isolate ka doon sa paniniwala at sa mundo nyo na yun yung pinaka-advance. So, hindi mo alam na yung mas malawak na mundo, mas advanced na pala talaga, malayo na. So,
Akala mo si Pana na yung pinaka, ito na, panalo na kami kasi ang advance ng shit namin, pero di nyo alam, sa totoong mundo, drones na pala yung gamit sa gera. So, easy lang pala kayong patayin. Yun. So, yun yung magandang point ni Sak yun. Hindi masyadong na-digest ng crowd kasi medyo hindi ko na nakikita yung 100% confidence sa round 2. Medyo nauga siya. But that's a good bar. Ay ka lang na drone strike, si Manda. Kaya tuloy ang buhay mo. Wala ka na pala. Nag-promise ka sa akin mag-exercise ka. Oh, puro ka lang dada. Nabawasan ba timbang mo porket walang kilos at gawa? Walang That's kilos good at shit. gawa. Kaya nga, wala siyang kilos at gawa. Kumbaga, if you talk the talk, you walk the walk. Kasi para siyang si Stephen Hawking. You can hear him talking, but you'll never see him walking. You can hear him talking, but you never see him walking kasi, yan. Wala kasi siyang long-term goal sa kanyang lesson plan. Sa kaka-short reels mo, naging short na rin ang attention span. Imbis na shortest to longest, sa shortest to longest. Kulang-kulang kung mag-isip. Yung left brain, doing right. Yung right brain, there's nothing left. Kaya, puro brain rot kung mag-isip. Diba? Sa online yata nakuha yun. Ang tagal ko na nakita ka na yan. Parang joke ata yun dati. Puro joke sa brain rot kung ang mag-isip. Tapos puro brain rot ang pinang-joke. What? Akala ko. Hindi baliw kung puro brain rot ang tawag dyan, bulok. Kaya kung kanina yung imahe at napantun mo ka na itaboy, ngayon na may bulok na dagdagan na masamang amoy. Kaya sino? Sino mas baliw sa atin? Sino mas baliw sa atin kung sa first round ka lang malupit? Hinihintay ka nilang mag-choke para malaglag ka na naman ulit. Tapos, ang haba pa ng yung rounds, dinidis mo yung lunatic. Parang buhok na nung panot kasi hindi na yan babalik. Tapos mawawalan daw ako ng bait. Sino ang pagtitripan? Tarantado, tinawag mo nga drip god si Shernan. Tapos kay Husky at kay Lipcram, na body bag ka at nadali. Kaya huwag ka masyadong arugante, di wala ka pang natatalong komedyante. O kaya, binigyan ko siya ng dahilan. At marami pang iba. Pero sa tulad ng kanyang long quiz, sapat na yung 5. Pero nung nag-umpisa ako magbilang sa aking daliri, di naman siya aking sinisisi. Baliw na nga si Sak ang kinakausap yung sarili. Ano? Kaya, stupid piece of ako'y nag-ensayo ng labis. To kill his mother, ako'y nagbuhos ng dugot pawis. For this dumb son of a, ako'y nangakong magpa-practice. So I don't need to swear para i-keep lang aking promise. Kahit pagano ka punyet, I won't upset the crowd. Sa atmak ng mga put, please just settle down. Kaya wala akong curse words to prove that I won't F around. Babasagin ang sumpa, wala rin curse tong second round. That's a weakest second round. Lumalabas yung Sak kalimot dun. Kaya nawala ng amor yung crowd towards the round. Kasi parang nakita na naman nila yung glimpse ng isang Sak na hindi naghahanda. But props to Sak kasi I know that he's freaking prepared for that round. Kaso nauga lang talaga siya. That's the shit. Tsaka nakikita mo kay Sak na kalaban niya sarili niya na he really wants to perform this shit so hard. Talagang malaki responsibilidad sa kanya to. He wants to heal his legacy na medyo na nawawasak. Kaya sobrang laking stress nun na nabibigay sa kanya. Kaya he wants to perfect the round. But sa sobrang stress nun, yun yung dahilan kung bakit medyo na nawawala-wala siya. Kasi sobrang ino-overthink niya. And props pa rin dahil mas okay na mag-try kaysa mag-choke. Diba? But as a round, that's a weak round. Wag lang mag-choke si Manda, he gets round 2. But round 1 is for Sak, round 2, let's see. Nabubulol-bulol na, expired na to. Lalak na yung panga. Yo! Retiro ka ng retiro, pero balik ka din ng balik.
Ano ka, kalapate? Para kang batang naglayas, tas bumalik din sa bahay kasi walang pamasahe. Karir mo matagal ng patay. Isa ka na lang espiritu. Kaya kahit tawag ka ng tawag kay Looney, hindi ka naririnig nito. Kaya panay paramdam ka sa kanya para labanan. Puro call out tong banong to. Hindi matahimik tong multo kasi hindi nagawa yung gusto. Ang lupet nun. Nagsilbing rebat din yun. Putang lakas naman ng starting round ni Manda. What the fuck? Kaya daw si Dr. Doom na panay hamon kay Loons. May karamdaman siya kaya hindi pa makabalik. Para lang matawag na magaling, nagtatawag ng may sakit. Wala nang amor sa'yo si Looney. Kaya ang labanan ka, ayaw na niyang gawin. Parang anigma lang kay Apex nung anib. Ayaw kanyang harapin. Yo! Reping niya, Jesus Christ. Ang ina mo, weirdo. Pati sa flip-top, dinadala mo si Jesus. Alam mong puro tayo devil dito. Kung talagang nasa puso mo si Kristo, parang Elvis, umalis ka sa flip-top at maglingkod ka sa tao. Kung ayaw umalis, ako nasisipa dito sa Kristiyano na parang Ronaldo. Kasi ako'y labang pang retiro. Yung batang rebelde nga, binata ko lang dito. Si Harlem, binalik ko sa dagat, kapiling na si Nemo. Si Saito, pinasok ko sa lata ng nido. Kaya hanggang ngayon, nag-aalangan pa ding labanan ako ng Basilio. Grabe daw ako manlait sa Bisaya. Pasensya na, rap battle po to. Grabe daw ako mang-insulto sa Bisaya. Anong magagawa ko kung ang pagiging Bisaya, malaking insulto? Gago. Kung pikon, wag mag-battle rap. At sa fans, wag manood kundi tanggap. Ibang klase ba ako komedyante kasi Gagi. Sama ano na. Di naman kapintasan pagiging Bisaya, Amanda. Pero syempre, battle yan. Battle pa rin yan. Kaya chill. nagpapatawa lang ako pero may umiiyak. Kayo rin naman malalakas din kayong mang-asar sa mga Tangalog. Kahit yung mga mukha nyo, eskwalado, para kayong naglalakad na regalo. Inaamin ko na di mo ako kayang mag-isa at sulaw kapag kakalaban mo ko. Bisayang magbihis kahit magsuot ng sandot pulaw kasi backstep yung ulaw. Yung ulo ng Bisaya, ba't ganon? Gusto ko yung hindi ka pwede ma-fall short when it comes to doing shit like this. It's either wag mong gawin or gawin mo all the way. Yung pag-iinsulto sa kung ano mang demographic yung gusto mong insultuhin. Kasi, it's either wag mo na lang gawin kung medyo hindi ka sure or todohin mo to the point na parang very sarcastic yung dating na battle lang talaga siya. You know what I mean? Kaya yung ginagawa ni Manda dito, this is the correct way to do it. Mukhang aquarium, tupperware, ano ba yung tatay nyo? Karton? Oops! Yung comeback mo kay Shaboy, ang galing, hindi nag-choke. Kaso yung mga banat about lang sa healthy lifestyle, rapper ka ba o fitness coach? Nag-shadow boxing pa, mukhang tanga. Sino ka? Si Manny Pacquiao? Ako naman si Paul Mayweather. Pwede ding ikaw, ako si Canelo Casangtres. Ikaw naman si Alexander User. Hindi mo ako masisintak sa paboxing-boxing mo dyan, aking ina ka. Walang magagawa yung boxing skills mo pag nilason kita. Kaya kitang bugbugin habang natutulog ka. Don't test me. Kaya anong healthy living? Baka ilibing kita ng healthy. Ulit na ito no? So far, pag hindi mag-choke si Manda, he gets the round. Ngayon pa lang, enough na to. Pag nag-time siya dito, enough na to to destroy Sax round 2. Medyo nakikringe po si Sax kasi sinasabi niya, pangit yung round ni Manda, but it says otherwise, maganda yung round ni Manda. Ulit na ito no? Biglang nagpapayo tapos maninisi. Lalaiting katawan ni Shaboy tas i-compare sa sarili. Iyayabang yung pang-construction niyang katawan. Ito dapat yung ginawa ni Slack kay Shay Alam mo, hindi na paawa. Hindi binigay sa kanya yung... Di ba obviously malayo naman talaga yung agwat nila nito
Honestly speaking, I didn't expect Manda Baliw to do any of this shit. Ha? Puta, ayaw kasi mapirme nung banks ko eh. Diba? Nung una pa lang sinabi ko ng ano, bias ko si Sak. Pero as you can see, man, see nyo yan. Habang nilalait si Shaboy na malaki tiyan na parang wala si Bergie sa harapan. Grabe ka naman sa malaking tiyan. Hindi lang siya ang tinamaan. Pati kami ni Kuya Kebs ay nasasaktan. Dinamay din si Romano at ginawang example kanyang ending. Patay na yung tao, respeto naman sa pamilya at kay J. King. Kala ko pa naman concern, ang lumalabas, victim blaming. Di ka nagtuturo ng body shaming. Tawag dyan, body shaming. Mali. Hindi ka nagtuturo ng healthy living. Tawag dyan, body shaming. Salamat. Pa-edit ko sa. Baka nga yung hininga mo mauna pa sa aming mapatid. Kahit malakas ka, pag Nasagip nun yung slip up niya. Nasagip yun yung pagkakamali niya, nasagip nung pagiging MC yung tawag doon. On the spot na pagtanggal nung nung ano niya. Nasagip nun. tadhana nagbiro, di ka masasagip. Yung hulingan nagpayo sa akin na bawasan bisyo ko, nauna pa sa akin madeds. Si Doc Willie o nga na magaling magturo sa health, di pa din magaling sa sakit. Oo, buhay kayang pahabain, pero lahat merong end. Ako naman magpapayong kapatid. Sa mundo, maging masaya ka lang at mabait. Huwag kang bobo, huwag kang kupal, at para maayos kayong mag-isip, huwag gayahin si Sak, huwag kayong mag-addict. Round 2, Manda Baliw, klaro yun. Klarong Manda yung round 2. Tanong kita, nag-message ka sa akin noon. Totoo? Maghingi ka sa akin tungkol sa ng information. Binigyan kita, naglaan ako ng panahon at sabi mo sa akin, isa ko sa iyong mga inspirasyon. Totoo hindi? Ano ngayon? Totoo, di ba? Kapal na mukha para bumoses. Parang kini-question niya yung desisyon, wala ka pa ng alam sa choices. Gusto mo ng basic na analuhiya sa sinabi mo, basic na analuhiya? Parang magaling ka mag-battle rap at mahusay ka maglinya, tinuturuan mo rin si Enigma paano patakbuhin yung liga. Kapal na mukha. Ha? Totoo, di ba? Kapal na mukha para bumoses. Parang kini-question niya yung desisyon, wala ka pa ng alam sa choices. Gusto mo ng basic na analuhiya sa sinabi mo, basic na analuhiya? Parang magaling Parang pangit yun na parang sinumbat niya yung personal nila, conversation. Hindi ko trip yung ganun. ka mag-battle rap at mahusay ka maglinya, tinuturuan mo rin si Enigma paano patakbuhin yung liga. Kapal na mukha. Oh, hater talaga to sa mga Bisaya. Sabi niya kasi kay Van, unang salang dodong. Pabalikin sa Mindanao at sa Visayas. Ubusin namin mga Bisaya parang mga katulong na pinalayas. Pangit nga yun. Tanong ko lang, di ba nag-umpisa naman sa mga events yung mga bias na pananaw? Pero bakit kami nadamay? Wala namang events dun sa Davao. At paano mo masasabi na bias kami sa Mindanao kung ako mismo niluto yung battle ko kay Zero Hour? Di ba? Pero, Di ba, ka pa ng reklamo. Ako pag unang apat ko pa nandito, ramdam ko bagong ikot ng bola. Di ba lang ako magpakitang gilas kasi di ba lang ako pinaporma. Bago pa ito nag-umpisa, nagwakas na agad ang istorya. Tulad lang sa nangyari kay Rene Baterbonia. Di ba? Yan. Ito nangyari kay Rene, rest in peace, man. Bobel, we love you. Yun ang aking isa buhay Hindi. Sorry. Tao pala talaga yun. Nakala ko gawa-gawa niya lang na name. Okay, pero di ko kilala yung sino yun. champion. Kailangan pa malunod para lang pamilya makaahon. Ayaw ko na sa... Okay, so yun ata yung parang athlete na nalunod. Sorry, akala ko kasi gawang-gawa. Akala ko parang kagaya kay Lip Cram yung sino yun, yung namali niya sinabing pangalan. Sino yung hayop na yung sabi ko Akala ko gawa-gawa lang na sak. So, totoong pala talaga. Tao yung rest in peace.
rest in peace, Bobet, we love you. Yun ang aking isa buhay champion. Kailangan pang malunod para lang pamilya makaahon. Ayaw ko na sana bumate, sabi di na mo padayon, but I'll swallow my pride and I'll eat a group of lions. Ano, hindi to Bisaya versus Tagalog. Ganda nun. Puta, wala pa akong naririnig na ganun. I swallow my pride. I'll eat a group of lions. Kasi yung grupo kasi ng mga lion, tawag sa pride. Pag madaming lion, yung grupo nila, tawag doon pride. Lion's pride. I swallow my pride. I'll eat a group of lions. Ang ganda ng bar na yan. Angas na. Ayaw ko na sana bumate, sabi di na mo padayon, but I'll swallow my pride and I'll eat a group of lions. My pride din yung sabi niya. So meaning, isa din siya sa mga leon. Ano, hindi to Bisaya versus Tagalog. Hindi naman to jokes versus lyricismo. Hindi ko alam kung galit ka sa mga Bisaya, pero lahat tayo Pilipino. Tapos sasabihin nito, lalo to mayaman versus mahirap, taga-syudad versus probinsya. Kago pag dapat lahat ay maging patas pag-usapan ng hustisya. Kanina ka pa, sa tingin mo lamang ka sa antas, porket ikaw yung Tagalog na mapagmataas. Ako, nilalabanan kita sa lingwahe kung saan ka malakas. Para lang tayo yung magpantay, ako pa nagpakumbaba at nag-adjust. Sorry for the people sa... Para lang kami magpantay, ako pa nagpapakumbaba at nag-adjust. Kaya, real talk Manda ha, porque tumasya pa yung nangyari, hindi ibig sabihin tayo magkasing lakas. Kung dito sa buhay, hindi never magkukruise sa ating landas. At kung tunay ka malupit, hindi ka magre-reklamo, ako'y lumalampas. Sabayan mo ako't dagdagan, hindi yung ako pa kailangan magbawas. Tapos, ano pa sinabi na ito kanina? Hindi yung ako ang magbabawas. Kasi, di ako magbabawas kasi ako nag-open ng door for the six threats. Galit siya sa mga Bisaya, mga homie. Ba't galit ka sa mga Bisaya, mga homie? Pero sa battle rap, ang holy. Trinity, si Zack, si Lonnie. At si Six Threat, ang yung Lodi. Para kang sinasamba mong gods ay si Odin, Thor at Loki. At ang ginawa mong big three ay si Jordan, James at Kobe. Kumbaga, we took over the whole scene. Itong flip-top naging Kala ko may tumatawag sa akin. trophy. Para lang Dota Pro Team, mga Bisaya ng mga OG. Kasi, parang may saya ng mga OG kasi I paved the way for the Six Threats and the J-Blocks. Hindi mo yung maintindihan. Mula nung ako'y nakita bumara yung mga Bisayang MCs sa from different regions, sumama. One-on-one tong battle, pero ako nag-lead ng krusada, pero nag-claim ng dual victory yung Legion Commander. At maliban doon, sinabi mo pala. I think Zack Maestro and Shay is not gonna happen. Hindi naman pala si Zack yung in-expect ko, si si Poison naman pala yung in-expect ko. Kasi nanalo si Poison, di ba? Isa boy ba si Poison? So I think siya na lang talaga yung tingin ko mga kalaban ni Shay. Mukhang hindi naman. Pero putik, mukhang dark horse si Manda dito. Ang lakas si Manda, man. What the fuck? Sinabi mo kay... Sino to? Sa huling laban niya, sinabi niya kay Van. Ang tingin niya sa mga Bisaya, maliit at small. Mga mukhang kargador, tagahalo ng simento. Bato-bato at mga mukhang boksingero. Mukhang boksingero, nandidis ka pa. O totoo naman talaga. Kanina pa nung round 1 natin ang nakumpara. Di ba mukha ng boksingero? Sino ba naman di matatawa? That all this fucking time ay Bisaya ka rin pala. Di ba? Tangina, Bisaya ka rin pala. Kaya kung nagbubuhat man ako ng bangko, wag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa pagbuhat ko ng bangko, Manda, pinaglalaban rin kita. Kaya ito, alam mo, sana ako naiirita. Tulog kayo, di ba? Tulog kayo, tapos yung crowd sobrang reactive. Sa kababawan, ibig sabihin, dumadami ang bobo at ang pinas na sa panganib. Parang history repeats itself. Lahat ay naging counterproductive. Parang pinili nyo lang ulit si Tuchel kesa kay Balakid. At maliban doon, dapat ilagay mo sa tamang lugar ang mga pagpapatawa. Kasi ako, with the battles that I've been watching daily,
na-inspire ako at na-motivate na hindi na pwede maging lazy. At sasabihin ko, I know that all my fans might fucking hate me. Pero ang GOAT ng battle rap ay yung idol kong si Shay. Totoo. I can definitely agree on that. Sabi ko na, yes, meron din tayong pagkakapareho. That's what I think as well. Kaso malaking debate talaga sa ulo ko yung Looney eh. Because I still do think that Looney is the perfect battle rap MC all around. Siya talaga yung pinaka. Hindi si Mot, pero with the accolades at kung yung grit, yung abilidad na mangdurog ng MC, Shay ako doon. As an MC ha, as a battle rap MC, and with all the accolades that MC has, 'di ba? Dos for Dos champion, sa buhay champion, the only battle rapper that defeated the best, which is Looney. At kung magto-two-time isa buhay champ si Shay, is gonna be the face of battle rap. At idol ko si Shay. Shoutouts to Shay, man. Pero ang GOAT, at sasabihin ko, I know that all my fans might fucking hate Why? me. Why would they hate you? What the fuck? That's the truth, man. Pero madami kasing hater si Shay, kaya I get it. Ang GOAT ng battle rap ay yung idol kong si Shay. Ba't kayo natatawa? Nagbibigay ako ng compliment. Did I say something crazy? Pero gusto ko lang sabihin doon kay Champ, the way that he's been acting lately, it's like taking candy from a baby. There ain't no one that can save me. Ang yabang-yabang pa ng tupurya hanggang napatamaan kay Justin Gaethje. Ang dami ding bandwagoners. Isa to sa mga bandwagoners. Real talk. Bandwagoners, sabi, they were there from the very start. Man, sabi ni Sak, sarcastic ba yun? Hype pa, Sak! Sarcastic niya ba yun? Sabi niya idol niya si Shay. Saan kayo nung bumaha? And when the skies were getting dark, lahat na lang ng klaseng hayop, acting like they played their parts. Pati si Noah gusto na sumakay sa aking redemption arc. Kaya ano, real shit ha, kanina tinanong ko siya tungkol sa inspirasyon. Panda, alam ko mga fans, pipiliin nila dito ko totaon. Kasi ibabase lang nila tungkol sa preparasyon. Pero sa kapwa ko MC, sa buhok nila si Hansel Bon. Ultimo kalaban ko ngayon, ang gusto ako magkampiyon. Real talk. Kaya from the vow and I made the vow, represent for Mindanao. Respect the past. Sa round 2 at round 3 ni Sak, I don't think he deserves to say this signature phrase na sinasabi niya. What he did sa round 2 at round 3 is not enough for you to say your phrase, Sak. I'm so sorry. Ikaw yung bias mo sa game na to, sa match na to, but I think it's still a letdown. I'm so sorry, but efforts are appreciated. Mas trip ko tong Sak ngayon kasi talagang halatang ano talaga siya. He really wants to do something. Talaga gusto niyang ibaguhin yung legacy niya. Hindi lang talaga nabibigyan ng tamang timing at tamang pagkakataon. But it ain't gonna do this match is not gonna do it. Battle ka pa Sak nang dumating yung pagkakataon na yan. Round 1 was crazy. The following rounds is a letdown. So sorry. To build a future, but I always mind the now. Shoutouts kay Sakman. Ayos ba tayo dyan? Haba ng oras, disqualified na to. Yo! Hindi ko bet yung nagsasalita si Manda Baleo, napansin ko round 2, nagsalita din siya para kunin yung momentum. Pero hindi niya nila-rhyme. Tigilan nyo nga yan pre, nakakainis. Tangina, yung nagre-rebat, mini-rebat na hindi rhyme. Ayoko nang ganun, ayoko nang nagsasalita out of nowhere na hindi nagra-rhyme. Lalo pakatapos lang ng banat ni Sak. Babanat lang ng nagsalita lang. Awag ganun. I-rhyme nyo na lang. I-rhyme nyo para mas maganda. Kala mo ba sasabayan kita sa bars? Tangina, hindi ko kaya. Eh yung mga kaya ko, kaya mo ba Brad?
Meron lang akong direktang sapak. Ang cringe talaga pagka gumaganito si Zack eh. Parang ano din eh, parang si Harlem na sumasabat, parang si Righteous One na sumasabat. Show some professionalism for once, guys. Dami nagki-cringe sa mga fans. Ultimo mga fans nyo mismo nagki-cringe sa ganitong unprofessionalism. Yung sumasabat. Si Regis One talaga, tsaka si Harlem sumasabat talaga. Eto si Zack naman, yung di siya nagsasalita, narinig mo lang siya nagmamumble, pero ang cringe eh, ang pangit eh. Na kayang basagin tong adik yung head makakrak. Ikaw, puro ka lang naman English para magmukhang henyo sa lahat. Alam nyo naman ng Pinoy, makarinig lang ng nag-i-English, natatalinuhan agad. Kayong mga sa Taglish nagbababad, tingin ko sa inyo ang wawa. Grabs ah, wala masyadong English si Zack dito, konti lang. Malupit yun. Lalo na yung produkto mong didelaan ng yung bayag magtunog saklang pag nagrarap. Tapos overtime pa, madaya oh, para madami mabanggit. Paano ka naging writer na siksik kung yung mga simple mong compose di mo kayang makompress? At ano na lang silbi ng turna? At ano na lang silbi ng rule sa turna kung hindi papansinin yung mga time na nag-excess? Kung hindi susundin yung rules, I guess, para mo na rin sinabing pwede kitang sapakin sa bayag kahit naglalaro lang tayo ng chess. Good analogy. Motherfucker! Laban niya kaya, sir. 2023 yon, sabi niya. Sabi mo, sa drugs, tumigil ka na. Then laban mo kay Shaboy. 2026, sabi mo, 2 years ka nang walang drugs. So, 2 years minus 2026, 2024. So, sa taon na yon bumalik ka. Ano ba talaga? Pag sinabing tumigil, totally stop ha, hindi nagpahinga. Sinungaling ka! Sarili mo, niloloko mo lang. Sabay babanat pa ng panalo bigayan sa bongbong era? Paano mo alam? Hirap mong paniwalaan. Parang niya kinakampanya mo, kakagigil. Kasi paano kami maniniwala kung sa buong termino ni Duterte, hindi ka napatigil? Taga Mindanao ka pa niyan. Tibay mo naman, pre. At pasensya na ako, binalik ko yung drug angle nung round 1 ha. Yung drugs, binalikan mo din kasi. Tapos galit ka sa BBM. Panindigan mo pagiging kritiko. Kasi ang DDS galit sa adik. Magalit ka sa sarili mo! Pero nagbago na talaga yan. Para daw sa pamilya niya. Alam mo, dapat dati pa. Kung naririnig ka lang ng iyong ama, baka namura ka kasi ngayon ka lang nagbago kung kailan patay na siya. That's hard. Nagbago daw kuno. Na pamilya. That's personal man, yun ba sabi ni Zack? That's crazy. Ang rason. Buti ka nga, nagbagong buhay pa. Eh, paano yung mga napatay? Hindi na nabigyan ng pagkakataon. Let's go! That's crazy. Goosebumps, literal, putang ina. Charles to Man W. Pare-pares lang naman tayong tao. Ba't parang yung trato sa'yo ang taas? Kahit sa flip top, ba't parang kailangan pa naming magmakaawa na maghanda ka? Kahit alam mong sa battle, preparation is a must. Kaya anong 2 days prep, mahiya ka? Sarili mo, naririnig mo ba? Lakas na lakas sa sarili, pati kay Looney at Shea, panay parinig ka pa. Pero sa kabilang banda, support pa din sila sa'yo at bumili pa nga ng album mo para marinig gawa mong kanta. Totoo yan. Pero FYI, yung album hindi nakarating, wala ka namang narinig sa kanila. Kailan ka pa natutong mang-scam? Para kang si Slakwan ah. Aawayin ko kayo lahat. Parang APOC pag nagsimula ng mag-Facebook. Nakakatawa ang... Tangina, hindi ko yung grabe. Actually, hindi ko trip si Manda Balo. Let's be, I'ma be honest. Hindi ko siya trip. Dati pa. Pero this is a different Manda Baliw, man. Hindi ko din kasi trip yung demeanor na, especially nakita ko yung demeanor niya kalaban niya si Batang Rebelde. Tarantado din kasi siya eh. Pero dito,
yung ano niya, yung quality ng bars niya, ha, kahit joke siya, bars pa rin siya. Ang bigat eh. Tapos ang ganda kasi battle rap theme talaga siya. Yung talagang hindi hindi siya personal. Ano ba yun, yung performance art. Hindi siya ganun. Talagang legit talagang rekta sa kalaban lahat. I commend this form of Manda Baliw and I think this is the best form na nakita ko siya. Kasi siguro dahil sa accolades ni Sa kaya siya na-motivate to be this good. But Manda Baliw, this is definitely one of his best performance throughout his career, if I may say. Paniniwalang magcha-champion ka, parang paniniwalang paru-paro si Senlok. Eh mas mukha siyang bubuyog na nakadapo sa eko. Tuloy ang kabaliwan ng Manda. Ako'y wala ng preno. Pas kay Unico or Poison, mga banu naman yan pareho. Si Shay lang naman dito yung akin nire-respeto. Kung pwede lang sana, sa finals na kami dumiretso para masabi ko na yung aking sikreto na putang ina. Gusto kong sampalin ng T-Rex si An Mateo. Kala nyo kayo lang mga bastos na MC Tol? Pag ako naging green, tangina magiging incredible. Yan naman di ba ang gustong marinig ng masa? Pag sinagat ko pa nako, makikita nyo si Manda kung paano mademanda. Sa isa buhay, hindi man tumagos si Jonas at Husky, babaliin ko sumpa pare. Kung maliit tingin nyo sa komedyante, ako dito ang higante. Dala ko ang paniniwalang, di pinaniniwalaan ng marami ang makuha ang titulo bilang unang kampiyon na komedyante. Fuck man. I don't like him. He's not my bias dito sa laban na to. But I kinda root for him. I'm not gonna lie. I'm kinda rooting for Manda Baliw. Shay is my idol. Na matagal na. I even mentioned him. I said na idol ko siya dati pa. And he replied, I really, really like. And I want this to be the legacy of Shay. I'm not gonna lie. Mas malaki pa rin naman yun. But I'm not gonna be mad kung ganitong Manda Baliw ang mag-champion. I'm not gonna be mad. That's the biggest compliment that I can give you. Kasi Shay talaga yung gusto ko mag-champion. But if this Manda Baliw beats Shay, then it's fine. It's fine with me. This is crazy. Body bag. Body bag yun. That's a body bag battle. Not gonna lie. That's as honest as someone could be. And yeah. Perfect battle for Manda Baliw. Di ba tapos? Tapos na. Zone 22, Isabuhay 2026 battle para sa inyo. Manda Baliw versus Sak Maestro. Mag-iay sa kanilang pare. Mag-iay ulit. Isa pang beses para sa kanilang pareho. Tsaka hindi pinakita ni Manda Baliw ng paawa shit ha. Nilabanan niya armas-armas. I don't know, but this is crazy. Sobrang tanga na kinikilig ako para kay Manda Baliw. Sobrang lala nito, men. Sobrang taas ng lumilipad at inaangas ni Manda dito. For sure he won this shit. For sure. Ano tong round ni Sak Maestro? 8 minutes? Holy shit! Pato ng Urado, 7-0, advancing sa Isabuhay semifinals. Mag-iay tayo lahat para kay Manda Baliw. Bruh, if Manda Baliw wins this fucking Isabuhay, yeah man, he is so happy. Tawa-tawa ka pa bagsik. He deserves this shit. He deserves it. Yeah man, he gave his best. What can you say? That's a fucking good battle. And the reason for this battle to even be watchable is because of Manda Baliw, which I didn't expect. Akala ko si Sak yung dahilan kung ba't watchable siya. Kasi hindi ko talaga trip yung mga generic jokes ni Manda Baliw previously, yung mga alam mo yan, yung mga parang hinihilot lang na narinig ko na dating joke. Cornyhan ako. But eto yung gusto kong Manda Baliw. Talagang original shit yung mga sinabi niya. At talagang tagos sa buto, battle-wise.
and people-wise. Perfect form ng isang battle MC na komedyante na mas naglilin sa komedyante. Manda Baliw is on top of those lists. Crazy. Yo! Tangina, panalo kay Sak Maestro. Success! Sa susunod na round, patawanin naman natin yung depressed. Shoutout nga pala sa miss ko, Jen, kay Anthony Noria, J-Pax, kay Marvin Macandogi Style, Idol Vishnu, Pakyo ka, Killions from Manila, Linya-Linya, Big Alright, so let's talk this shit. If you like the review, man, and the reaction, subscribe to the channel. Yeah.